Hinubog ng mga super species ang mundo, mga nilalang na di pa nakita. Mula sa pinakamaliit na gumagapang na uod na nagbubungkal ng lupa ng hindi nakikita hanggang sa mga dambuhalang nilalang na may kapangyarihang parang sa mga Diyos lamang. Ang mga nilalang na ito ay naninirahan sa mundo kasama ng sangkatauhan sa isang mundong likas na laging nagbabago. Habang lumalawak ang universo, hinahatak tayo sa mga di pa natutuklasang lugar, nakalimutang ekosistema at malalim na hungkag na mundo. Sa bawat bagong tuklas, may mga nilalang na sinusubok ang pag-unawa ng tao sa kalikasan, kapangyarihan at kaligtasan. At ngayon, sa pagdating ng Monarch Legacy of Monsters Season 2, lalo pang lalaki at magiging mas mapanganib ang mundong iyon. Pagkatapos lumitaw si Godzilla, nahirapan umunlad ang sangkatauhan at nagdulot siya ng malaking epekto sa buong mundo. Susuri natin ang epekto ng dambuhalang halimaw at aalamin kung sinong pamilyar na halimaw ang babalik sa sentro ng atensyon. Anong mga bagong uri ng buhay ang lihim na naghihintay mabunyag? Ngayon, sasagutin natin ang mga tanong habang sinusuri natin bawat halimaw na lumitaw sa episode 3 ng season 2. Susuri natin ang kanilang biolohiya, ang kanilang pagkain, ang kanilang mga ugali at ang mga papel na ginagampanan nila sa loob ng maselang ekosistema ng mga halimaw na ito. May dagdag tayong classified episode na yon, kaya simulan na natin. Huwag kalimutang mag-subscribe para updated ka sa mga bagong halimaw linggo-linggo dito sa Dangerville. Ngayon, nakita na natin ang kakaibang nilalang mula sa Axis Mundi gaya ng Bramble Boar at Iron Dragon. Kahit sa Skull Island, nakita natin ang mga nakakatakot na halimaw tulad ng Vine Rat at Electric Psycho Vulture. Pero marahil ang pinakamalaki sa kanilang lahat ay si Titan X, El Gran Dios del Mar, ang dakilang Diyos ng dagat. Dahil sa mga taga na yon na sumasamba sa nilalang na ito, alam na natin ang tunay nitong pangalan, Kai Velu, mula sa Diyosa ng Karagatan sa alamat ng Chiloe na kayang pataasin ang dagat para sirain at baguhin ang lupa. Sa mundo ng halimaw, bagay talaga ang pangalang ito. Ang Titan na ito ay nagising sa kailaliman ng Axis Mundi bago sumuyong sa masamang vortex at lumitaw sa ibabaw ng mundo bilang bahagi ng tila natural na paglalakbay ng migrasyon. Hindi pa rin malinaw ang patutunguhan ng paglalakbay na iyon. Sa bawat episode, lalong lumalalim ang misteryo sa Titan na ito. Ngayon, isa na ito sa pinakakapanapanabik na dagdag sa Monsterverse. Kahanga-hanga si Kai dahil hindi siya sumusunod sa typical na mga pattern ng ibang Titan. Ang mga nilalang gaya ni Ghidorah at Scar King ay puwersa ng pagkawasak, agresibo, teritorial at palaban. Iba naman ang dating ni Kai. Mas maaga na yung season, nakita natin ang agresibong pag-atake nito. Pinatay ang leader ng Monarch at hinarap ang paparating na sasakyang pandagat, tila handa ng lumapag sa lupa. Pero ibinunyag ng episode 3 ang ibang panig ng hayop matapos ang dramatikong kasukdulan ng episode 2. Paglitaw ng Titan mula sa dagat, nagtipon ang mga salagubang sa paligid. Sina Keiko at Lee, inakalang may atake, tinamaan ang isang crustacean at agad nagkaroon ng reaksyon. Biglang umatake si Kai Velu at winasak ang isang kubo sa tabing dagat. Ang bioluminescent nitong katawan ay kumikislap ng matingkad na rosas bilang maliwanag at agresibong babala. Sa isang sandali, tila ba naghahanda ang Titan na gumante. Pagkatapos, dumating ang mga salagubang, naglaho ang rosas na liwanag at muling naging asul ang karagatan. At ang sumunod ay isang bagay na bihirang makita sa mga Titan sa kalikasan. Isang sulyap ng halos maamong kilos. Hinahayaan ng nilalang ang salagubang na umakyat at kumapit sa kanyang balat na tila naghahanap ng proteksyon. Hindi tiyak kung tunay na anak niya ang mga salagubang na ito o simbiotikong tagasunod lamang, ngunit malinaw ang kanilang ugnayan. Ang dating pagiging agresibo ng Titan ay tuluyang nawala, napalitan ng kalmado at halos mapagkalingang pagtuon. Kapag ang mga insekto ay ligtas ng nagtipon sa paligid dito, muling ipinagpatuloy ni Kai ang kanyang paglalakbay, tahimik na bumalik sa dagat. Ginagawa nitong si Titan X ang natatanging maawain na Titan. Sa unang pagkakataon, nakita natin ang isang Titan na kumilos hindi bilang isang mapanirang puwersa, kundi bilang isang buhay na hayop na nagpoprotekta sa isang bagay na inaalagaan nito at pinapalala nito ang mga bagay-bagay sa hinaharap. Dahil sa huli, inaasahan ng Monarch na magbabanggaan ang Titan na ito sa dalawa sa pinakamakapangyarihang nilalang sa mundo, sina Kong at Godzilla. Kung maganap ang paghaharap, di maiiwasang itanong, nakatadhana bang mamatay si Kai Velu sa labang hindi niya ginusto?
o mapapansin kaya ng mga Alpha na may kakaiba sa Titan na ito? Sa ngayon, nananatiling hindi tiyak ang sagot. Sa huli ng episode, naglabas ang Monarch ng emergency alert tungkol kay Kai. Agad ang naging reaksyon. Isang bar na puno ng mga sibilyan ay biglang nabakante habang nagmamadaling umuwi ang mga tao. Ang takot na bumabalot sa mga Titan ay nananatiling totoo at ang takot na yon ay nag-ugat sa isang mahalagang sandali sa makabagong kasaysayan, ang G-Day. Ang marahas na reaksyon ng sangkatauhan sa paglitaw ng mga Titan ay likas na tugon sa mga pangyayari noong 2014. Sa episode na ito, makikita natin si Kate na patuloy na nahihirapan dahil sa guilt at pagkamuhi sa sarili. Pumapasok sa kanyang isipan ang mga imahe ni Godzilla. Ang takot na mawala ang mga bata at muling mabigo ay nagtutulak sa kanya na halos tapusin ang sariling buhay. Tulad ng episode, hindi lang siya ang dumaranas nito. Maraming namatay sa tulay na iyon at marami pa ang posibleng nakaramdam ng parehong sakit. Ang mga pangyayari ng muling pagbangon ni Godzilla ay tiyak na magdudulot ng sunod-sunod na kaganapan na hahantong sa mga mangyayari sa mga susunod na pelikula. Kung ito man ay ang paggawa ng Argo, Mechagodzilla o mas maraming Titan shelters, malinaw na paigtingin ng sangkatauhan ang kanilang kahandaan matapos dumating ang hari ng mga halimaw. Pagpasok sa restricted na pasilidad ng Apex, natuklasan natin ang isang bagay na particular na interesante sa kanilang mga file. Impormasyon tungkol sa ilang mga individual na mahalaga at isang tiyak na Alpha Titan na may natatanging koneksyon kay Godzilla. Nang buksan ni May ang tracking records ng Apex, nakita natin sandali ang ilang classified files. Castle Bravo, James Conrad, ang kapitan na namuno sa orihinal na ekspedisyon sa Skull Island, Outpost 32, ang nagyayelong pahingahan ni Ghidorah, at sa huli, si Titanus Musura. Ayon sa file, nakita si Musura sa New York City noong Abril 16, 2001. Kung tama ang impormasyong iyon, binabago nito ang alam natin tungkol sa reyna ng mga halimaw. Sa ngayon, malinaw ang life cycle ni Musura. May isang nagpapahinga sa cocoon sa kagubatan ng Yunnan, China at isa pang natutulog sa loob ng Hollow Earth, hinihintay si Gia. Bakit nandito si Musura sa New York at paano siya makakadaan sa isang napakalaking lungsod nang hindi napapansin? Mukhang pinapahiwatig ng episode 3 na posibleng may isa pang Musura sa ibang lugar. Alam natin na may iba pang itlog sa mundo, kaya posible nating makita si Musura sa susunod na serye ng Monarch o Supernova. Pero bakit New York at bakit 2001? Nagbibigay ito ng pakiramdam na parang may isang sinaunang nilalang na gumagalaw sa likod ng kanyang sariling kasaysayan na hindi napapansin. Pero kailan siya muling lilitaw? Hindi pa natutuklasan, pero siguradong isa ito sa pinakakapanapanabik sa episode na ito. Ngayon, kung titingnan pa natin ng mas malapitan ng Apex files, makikita natin ang isa pang napaka-interesanteng folder na tinatawag na Red Monarch na may petsang ika-10 ng Setyembre 1984. Malaki ang posibleng epekto nito sa hinaharap ng serye, lalo na't inanunsyo kamakailan na babalik si Wyatt Russell sa bagong Monsterverse spin-off na nakatakda noong Cold War. Susundan ng spy thriller ang lihim na misyon ni Lisho sa likod ng Iron Curtain para pigilan ang Soviets na pakawalan ang bagong Titan na maaaring magpanalo sa kanila sa Cold War. Mas lalo pang naging interesante ang pangalang Red Monarch dahil ang Russia ay likas na konektado sa kulay pula dahil ito ang internasyonal na kulay ng sosyalismo at komunistang revolusyon. Matapos ang revolusyon ng 1917 ginamit ng Bolshevik ang kulay para makilala ang kanilang Red Army mula sa White Army ng mga anti-komunista. Kaya malinaw ang ibig sabihin dito, ang Red Monarch ay maaaring maging Soviet na katapat ng mismong Monarch. Isang organisasyon na nag-aaral ng mga Titan, ngunit may ibang layunin. Imbes na protektahan ang likas na kaayusan, tila ginagamit nila ito bilang sandata para manalo sa Cold War. Kung gano'n ang kaso, di may iwasan ng tanong, aling Titan ang sinusubukan nilang kontrolin? Sa ngayon, ang mga kasalukuyang sismis ay tumutukoy sa paglitaw ni Tiamat sa Titan Comic Monsterverse. Declassified. Ibinunyag na sinira ni Tiamat ang isang Russian submarine noong panahon ng Cold War. Maaring ipinapahiwatig ng ugnayang ito na pinalaya si Tiamat ng mga Ruso upang gamitin bilang sandata, isang bagay na lubos na bumaliktad sa kanila. Gayunpaman, nananatiling lihim ang katotohanan, maaring isa pa itong hindi pa natutuklas ang Titan.
Iyan ang ganda ng Monsterverse. May mga bagong nilalang na lumalabas mula sa kailaliman para hamunin ang alam natin tungkol sa mundong ito. Dito nagtatapos ang pagsusuri natin sa mga nilalang sa episode 3 ng Monarch Legacy of Monsters, pati na rin sa posibleng lalabas pa sa mga susunod na episode. Patuloy na lumalago ng mabilis ang Monsterverse at ipinapakilala sa atin ang mga kahangahangang bagong Titan na patuloy na humahamon sa lahat ng akala nating alam natin tungkol sa mga halimaw na ito. Mahalaga ang papel ng bawat organismo sa balanse ng ekosistema ng Monsterverse. Habang nadaragdagan ng ating nalalaman sa mga lihim tulad ng Red Monarch at pagtatakip kay Mothra, malinaw na may malaking pagbabagong darating sa mundo. Ito ay nagsisimula pa lang sa kung ano ang kayang ialok ng Monarch Legacy of Monsters sa mga tagahanga. Mas marami pang portal, mas marami pang ekosistema at marami pang iba. Paparating na ang mga halimaw habang nagpapatuloy ang season 2. At tatalakayin natin ang bawat isa sa kanila episode kada episode. Kaya siguraduhin mag-subscribe at pindutin ang notification button para hindi ka mahuli sa lahat ng Monarch updates. Huwag kalimutang mag-iwan ng komento kung alin ang paborito mong halimaw. Ako si Alistair at makikita tayo muli mga residente sa susunod.